Okay, so anyway, yan talaga ang problema pagka nagkaroon ng problema sa internet provider natin, wala tayong magawa. Ano? So either malakas ang signal nila or mahina, yun ang nagiging isa sa disadvantage. Kumbaga, yun yung magiging problema pag naka-online setup lang, no? Unlike sa face-to-face, diretso, walang buffing, walang lagging, no? Dire-diretso na. Okay, so anyway, let us continue. So hopefully, mamaya, ako, bumaba din. O, mamaya, umokay sana yung ating internet. Okay, so let us try for number one. So for number one, ito kapatid, kapag yan ang binigay sa board exam, bonus yan, no? Pero balikan lang natin paano nga ba isolve ito. So evaluate the integral of the given function x multiplied a binomial function x minus 5 raised to 12 with respect to x from limit 5 to 6. So actually, kapag binigyan kayo ng definite integration sa board exam, bonus na yon. Matuwa ka na kasi kayang-kayang ipasok yan sa ating calculator. Pero dito, just for the sake na ma-recall natin kung paano ba ina-handle yan, no? Paano ina-apply yung ating mga integration formula, so solve muna natin to. So for this case, para ma-solve natin yan, actually, kayang-kayang i-solve yan ng power formula. Yun nga lang, medyo mahaba-haba. Para maging power formula yan, kailangan mo munang expand itong binomial na to. A raised to 12 yan. Pag in-expand mo, 13 terms yan. So, parang hindi na lang tayo mag-expansion. So, pwede natin gamitin yung tinatawag natin IBP. So, ano yung IBP? IBP stands for Integration by Parts. Sir, paano po malalaman na gagamitin yung IBP? So, usually, you have the idea na IBP yan, ganito siya, no? If you have f of x, integration of f of x dx, this given integration can be computed using IBP if itong ating f of x na to, if this f of x is composed of product or combination of two different function, product or division of two different function, or simply, it is a combination of two different functions. Sabihin natin si g sub x at saka si h sub x. So, itong g sub x at h sub x, mga equation ito na ang variable, of course, that is x. So, tulad dito, ito yung f of x natin. Meron tayong variable x at saka binomial. No? You have product of two different function, a variable or linear x at saka binomial. So, at this case, para hindi tayo mag-expand, pwede nating express yan using IPP. So, pwede nating sabihin, dito, ang g sub x natin, we represent that is the variable x. At yung ating h sub x, sabihin natin that is what? The binomial, no? X minus 5 raised to 12. So, every time na yung f of x mo is composed of two different functions, no? Tulad dyan, si variable x at binomial, pwede exponential at trigonometric, pwede trigonometric at saka algebraic, no? Basta composed of two different function, pwede mong gamitin yung IBP. So, paano ba ginagamit si IBP? So, si IBP, gumagamit tayo ng substitution. Ano yung substitution? Magle-let tayo ng variable u. Sir, sino yung u? So, pili ka sa dalawa, no? Either si g sub x or si h sub x ang gamitin mong u. So, para makapili ka, piliin mo na gagamitin mong u yung mas simple functions o yung mas mababa ang degree. So, kung para silang algebraic, kunin mo yung mas mababa ang degree or mas mababa ang exponent. Yun ang advisable na gamitin u. But actually, kahit sino naman sa dalawa, pwede mong gamitin u. Pero ako, I advise, para mas mabilis mo siyang masolve, yung u na gagamitin mo, yung mas mababa ang degree o yung mas mababa yung exponent. Tulad dito, we let that g sub x is x. So, mas mababa. Ito. So, yan ang gagamitin kong u. So, ibig sabihin, I just let u, sabihin ko na lang yung aking g sub x. Then, anong gagawin natin? Du. So, sabihin natin, ang derivative niyan is, si g prime x. No? Then, the remaining function, siya naman ang gagamitin mong db. So, yung db natin ngayon dyan, yung natirang h sub x, ano? Kasama na si dx. So, therefore, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung integral niyan,
Let's say ang integral niyan, that would be the capital function h of x. So after getting those value, so yung ating IBP, ang tawag ko greater than method. So pag greater than, ibig sabihin cross multiply, subtract. So ibig sabihin equal to using greater than method, cross multiply u times b minus the integral of what? B du. So, yan si IBP. O, paano i-apply, ano? So, let us consider, i-apply natin. Ilagay ko rito, no? Yung ating u, that would be equal kanino, no? Kay x. So, therefore, so ano derivative ng x? That is now si db, ito yung ating binomial na x minus 5 raised to 12. So with respect to dx. So pag in-integrate mo naman yan, so ibig sabihin kay IBP, pwede kang makagamit ng dalawang formula, no? So recall naman, another important yung tinatawag naman nating power formula, no? So si power formula, isa sa napaka-important integration formula kanina, no? Pinakita natin, pero ilalagay ko rito, you have to integrate any function. So, sabihin na lang natin, ano? So, para hindi kayo maligaw na u ito, tapos may u ulit dito. So, gamit na lang ako ng ibang function, no? So, let us consider, ito yung ating function, si z, na naka-raise kanino. N is the exponent, at nandoon yung kanyang derivative, easy. So, say na lang ginamit ko to represent the function, ha? Para hindi na lang mag-redundant yung u natin dito, ha? Parehas lang yan nung sa power formula binigay ko. So, under power formula, pag in-integrate mo yan, so you just copy the function. Sino yung function natin? Yung ating z. So, subtract or plus 1 sa kanyang exponent, i-divide natin kanino? N plus 1. So, ibig sabihin, kung i-apply ko yan dito sa power formula sa ating function, ang z natin is sino? X minus 5. So, ang ating dz, derivative ng x minus 5, that is only the x. So, available. Wherein your n, it is equal kanino? 12, no? So, in that case, pwede natin sabihin, using power formula, anong sinasabi niya? Copy the function. Ang function natin si z, x minus 5, plus 1 sa exponent. So, 13 over 13. So dito, hindi muna tayo mag-a-approach ng limit. Kaya nga ito, integration by parts. So ibig sabihin, dahil dalawa yung ating f of x, no? Dalawa yung function. So ibig sabihin, to get the final integral function, at least mag-integrate ka ng dalawang beses, no? Kasi dalawa yung ating function. So apply now the greater than method, no? Cross multiply. So therefore, dito ko ituloy, equal ngayon yan, u times b, so pwede kong i-factor out 1 over 13, x times kanino ulit, no? X minus 5 raised kanino 13, minus the integral of p du, pwede ko ulit ilabas si 1 over 13, integral ulit, x minus 5 raised to 13 kasama sino? Dx. So therefore, last integration, integrate ulit natin itong function na to. Ano ulit ang gagamitin? Power formula. At this case, nadagdagan lang yung n. Instead of 12 ngayon, 13 na siya. So ibig sabihin, the final integral function of our problem, it is now 1 over 13 x times kanina, no? X minus 5 raised to 13 minus 1 over 13 multiplied sa integral ulit nitong given function. Under power formula, you just copy x minus 5 plus 1 sa exponent. So 14 na over 14. So ngayon mag-apply ng limit. So upper minus lower. So lahat ng x papalitan natin ng 6. Okay? So lahat ng x na nakikita mo sa ating equation, papalitan lang natin ng 6. Okay? So therefore,
Itong ating 6, itong x, gagawin natin 6. No? Oh, yeah. So you have now 6 minus 5, that is only 1. So therefore, ang natira sa first term, it would be now only 6 over 13, ano? Minus yung second term, ang matitira lang sa kanya, 6 minus 5 ulit. So that is only 1, ano? Ito, dito. So ang matitira nila sa kanya is 1 over yung denominator niya na 13 times 14, di ba? So that is the upper limit minus lower limit. Lower limit, lahat naman ng x dito, papalitan natin ng 5. 5 minus 5, 0. Automatic lower limit, that is only 0. So you may evaluate now. So you have only 6 over 13 minus you have 1 over 13 times 14. So yun yung sagot base sa ating manual computation. So the answer is 0.456. So that should be our answer. But actually, ito lang binanggit ko, kapag ganyan ang binigay sa atin, bonus yan. Kaya-kaya mong pindutin kay calculator yan. Ano? So kung ano yung binigay na functions kay calculate, ganyan na ganyan din mismo yung input mo sa ating calculator. Hanapin ko lang yung aking kable at malulubat yung aking mouse. Tama, nakahanap kable ng aking mouse. Yun, siya nalulubat.